Napapansin nyo ba, ka-coffee? Itong mga nagdadasal na mapabagsak ang administrasyon, kinakarma. Binabalikan sila ng karma nila. Harry Roque, isa-isahin natin. Na-mention ko na ito kanina, no? Si Harry Roque, nahuhuli sa sarili niyang bibig, malaking bibig, no? Diyan mismo siya parang isda na bla 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 bla. Diyan siya nahuhuli. At napapahamak niya yung kanyang mga kakampi. Di ba? Dahil sa gentleman's agreement na sinabi ni Roque, napahamak si Digong. At nagkaroon sila ng discussion, nagkaroon sila ng buweltahan ni Panelo dahil sa daldal ni Harry Roque. Si Harry Roque ang nagpauso nitong term na balentong eh. Si PBBM daw balentong, paiba-iba ng sinasabi. Pero siya mismo, huling-huli sa kanya mga interviews na paiba-iba siya ng statement. Sasabihin niya sa isang interview na ganito. Sa pangalawang interview, sasabihin niya na gano'n naman, balentong. Ibig sabihin, isa ito sa number 1 na kontrabida. Hindi mo alam kung binabayaran ito ng China eh. Pero ayaw natin magsabi ng bayaran eh. Kasi ayaw din natin na sinasabihan ng bayaran eh. Diba? Pero hindi natin alam. Basta ang malinaw, ang support at loyalty ito nasa China. Pero pansinin mo, kinakarma, Harry Roque, number 1 na nanawagan ng pagbagsak ni PBBM. Kasi hindi nabigyan ng pwesto, kinakarma. Si Baste, diba? Nag-launch ng tukhang. Sa loob ng 3 araw, may pinabagsak, may pinatumba na 7. Diba? Pero January to March, 27 o 28 katao ka-coffee yung pinatumba nila dyan. Na timing, nagpalit ng leadership dyan sa Philippine National Police, sa PNP. Malinaw, sinasabi ng PNP chief, wala na, hindi na natin kinakailangan ng panibago na namang tukhang. Tama na yung ginawa noon na may kota. Ang ginawa kasi noon may kota. Halimbawa, isang region, kailangan mong maka-aresto ng 1,000 drug suspect. So itong mga pulis, syempre, gusto nilang ma-meet yung target. Kahit hindi naman talaga suspect o hindi naman talaga addict, aarestuhin nila. Kailangan mong makatsugi ng ganyan, makatumba ka ng ganyan. Kota-kota. Sabi nga ng bagong PNP chief, mahusay itong bagong PNP chief eh. Magkakaiba ang sitwasyon ng bawat probinsya. Hindi pwede yung ine-expect mo sa Metro Manila na makaka-aresto ng ganito karaming suspect o drug suspect, no? Ganito rin sa Region 2, Region 3, Region 4, Region 5. Kaya noon, ang daming nilang pinapas lang eh, lahat ng laban eh. Kasi may kota silang hinahabol. Pansinin nyo, buti na lang ititigil na yan. Pero, ganoon pa rin. Ang hangarin pa rin ng PNP ngayon, makamit na maging drug-free yung isang lugar. Kasi napatunayan na. Ito, buhay na patunay itong Davao na hindi effective itong tukhang. Kasi ang tagal-tagal na nilang nilaunch ang tukhang na yan. Hindi pa presidente si Digong, nilaunch na nila yung tukhang dyan sa Davao. Hanggang naging presidente na, intensify yung tukhang na yan. Bakit ngayon, ang dami-dami pa rin na nandiyan sa Davao? Nung tinanong si si Baste, bakit ganyan? Kesyo yung borders daw hindi mo maharangan. Parang dinideny niya. Nagaling sa ibang mga lugar itong mga allegedly suspect, mga drug suspect. Diba? O ano nangyari? Kinarma. Harry Roque kinarma, si Baste kinarma. Maharlika, diba? Si Maharlika ang number 1 na babaeng kontrabida. Dalaw sila ni Harry Roque. Ano nangyari dyan? Pinainan siya nitong fake document na ito ng PDEA. Sabi niya, ready for operation na. Yung papel na yun, ready for operation na. Ano pa lang pala yun? Request pa lang yan na magsa-surveillance pa lang. Kumbaga, may nag-chuchu pa lang na hindi mo alam kung galit sa kay PBBM o kung sino man, nag-chuchu pa lang. Ibig sabihin, kailangan pa nilang imbestigahan, kailangan pa nilang mag-surveillance. O, nadula si Maharlika. Akala niya hindi lalabas sa media yung papel na yan. Sabi niya yung mga plate number na yan na nandoon sa papel na yan na pinapakita niya, yung fake document na yan, yan daw po yung mga sasakyan nila First Lady Liza Marcos. And then, kinabukasan, nung lumabas na sa media, sasakyan pala ng mga agents yun supposedly. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Tulad ni Harry Roque, si Maharlika nahuhuli sa sarili niya ring bibig. Yan, bagsak na. Harry Roque, Baste Duterte, Maharlika. Teves, di ba? May recorded video pa yan kung ano-ano pang sinasabi. Di ba sa administrasyon natin, pinagbintangan pa si PBBM na kung ganyan-ganyan. Nag-golf, pa-relax-relax. Anong nangyari? Na-aresto. Di ba? Kibuloy. Mayaman si Kibuloy Maraming resources. Pinondohan niya yung ilang mga naging senador na ngayon. Diba? Prayer rally, kaliwat kanan. Imbis na ipagdasal siya, ang ipinagdasal ay pagbagsak ni PBBM. Anong nangyari kay Kibuloy? Nag-request sila na kasuhan sa totoong korte, kinasuhan. Na-establish ang probable cause, may warrant of arrest. Nasaan si Kibuloy ngayon? Nagtatago. See? Tingnan niyo yung pattern. Itong mga tao na to, kinakarma dahil sa masasamang ugali. Tapos, ang masaklap dito sa karma na yan,
ibinibintang nila kay PBBM lahat yan. Kasalanan lahat ni PBBM yan. Grabe. Maski pag-utot ng kapitbahay nyo, kasalanan din yan ni PBBM. Yan ang tinatawag na, aba, matindi. Lahat kayo, ha? Puro kayo, si PBBM lahat ang may kasalanan yan. O yan, sagutin nyo lahat ngayon yan. Harry Roque, tatakbo sa pagkasenador, ang karma niyan, wala nang pag-asa. Never yan mananalo sa pagka-senador sa 2025. Yung ambisyon niya, itigil niya na yung pag-iikot-ikot niya sa kung saan mga prayer rally dahil hindi na siya mananalo. Noon nga na miyembro pa siya ng unity team di ba? Inendorso pa siya ni PBBM at ni Sara Duterte. Nakalusot ba siya? Ay, Magic 12, hindi siya nakapasok. Magic 15, hindi siya nakapasok. Ngayon pa, na mababawasan siya ng mga loyalista. O anong kakamutin yan? Saan kakamutin itong si Harry Roque? Wala nang pag-asa yan. Yung kanyang political career, wala na. Ma-appoint pa ba yan sa gobyerno? Not during the administration of PBBM. Antayin niyang manalo si Sara Duterte. Kung mananalo si Sara Duterte sa pagka-presidente, yan, ma-appoint siya. Gawin siyang cabinet secretary niyan. O kaya kung anong gusto niyan, DFA, ano ba gusto niyan, PCO, etc. Antayin niya kung mananalo, ha? Tignan mo. Unti-unti kinakarma itong mga to. Pero kasalanan natin PBBM yan. Yan ang bintang nila. Mga DDS, yan din ang sasabihin. Kasalanan ni PBBM yan. Ang kinalaman na naman ni PBBM dyan. Lahat ng pinagtatanggol ng DDS, SHT, hindi ko lang sasabihin may kaso si Bantang. Exactly, si Tevez, si Pastor. Susunod niya, baka pati si Mau Diggs. O yan, may kaso na rin. Noon, sabi ni DJ Byron. Ang dami fans ni DJ Byron Sir, thank you for tuning in Nandito ka sa atin ngayon Happy viewing po sa inyo. Maya, pasyal din ako sa channel mo, sir. Ed Harry, hello China. Happy viewing. Hello China Cruz daw, sabi ni Ed Harry. Kay Cheryl Santa Maria, tama ko coffee, thank you po. Kay Vilma Belsonda, nasugpo ang pagsikat ni Baste. Gusto din kasi maidamay si PBBM para marami matakot sa Pinas. Peste talaga ang Duterte. Nagkakasunod-sunod na yan ka-coffee. Actually kasi, sabi nila, bakit nangingialam kasi si Baste dyan sa Davao? Diba? Actually ka-coffee, ang mayor kasi ay deputize siya ng National Police Commission. So may supervision yan. May control din yan ka-coffee sa operasyon ng local police dyan sa Davao. So may kapangyarihan sila. Binigay yan ng NAPOLCOM kasi deputize siyang mga yan May karapatan niya silang pumili na magiging hepe ng kanilang pulisya, no? Manu Mingote, Roque, sobrang stress at insecure sa Marcos admin. Lalong pumangit. Gawin nila lahat ng kaya nilang gawin kung makapagpabagsak nila si PBBM. Di na titigil ang bibig sa kakadaldal. Correct. Ilang taon pang magdadaldal yan? 4 na taon pa. Good luck. 4 pa kayo magsisisigaw dyan. Walang makikinig na sa inyo dyan. Si Pastor Gibbs na ang may hawak ng vibrator ng sanlibutan. Oy, kami ano yung vibrator niya Berna Canyeda, hello sa inyo. Oy, James Saito. Nako, nakikinig sa atin. Wala dyan sa California. Happy viewing po sa inyo. Kay Roel Manuel, malabong manalo si Sara sa 2028. Basta Duterte, nakatapak na sa amin yan, sa Davao na lang sila. Oo nga baka nga pag may tumakbo pang araw dyan sa dyan sa Davao ma-challenge pa baka matalo pa si Basti dyan mga Duterte dyan sa Davao Tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa mga yan. Kasama si Scary talaga boss Karma is scary talaga boss, sabi ni Entrepman. Correct, bumabalik tuloy sa kanila yan. Reynald Villamor, lahat ng DDS ay mga shoot. Hindi naman. Ikaw talaga, Reynald Si Harry, wala na yan. Basura na sa amin yan, sabi ni Ruel. Anyway, sige mga ka-coffee natin na nasa Facebook. Happy viewing po sa inyo. James Gonzaga, kay Domsky Julian, kay AC Kabantak, kay Nympho Valdez, shoutout po sa inyo. Kay LFM Sarmiento, kay Christy Gayas, shoutout po. At sa lahat ng ka-coffee natin na nakikinig po ngayon sa Facebook. Baka di pa kayo naka-follow ka-coffee sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po Click lang po ng follow or like sa Facebook. Libre, wala naman bayad dyan. Kung nasa YouTube naman kayo, click lang po ninyo ang subscribe. At attendance check lang sa mga kapapasok lang sa atin. Ayan, si Tikbalang Gamers. Ang ganda po. Nasa YE, happy viewing po sa inyo. Kung bago lang kayo sa channel natin, ipa-click lang po ng like. Yan ang attendance check natin ka-coffee. Like lang po yan. Kay Lordisita Rojas Huario. Watching po ka-coffee from Qatar. Pa-shoutout po. Salamat kay PBBM. Tuloy-tuloy lang tayo ka-coffee sa pagsuporta dito kay PBBM. Sige, kuha na ng kape. Move on tayo sa ating next topic.